malamig na tubig, pagtago sa lilim ng mga payong, tuloy-tuloy na pag-andar ng aircon at bakasyon sa malalamig na lugar. Yan ang panangga ng karamihan sa nakalulupasay na init ngayong bakasyon. Hindi lingid sa ating pakiramdam ang init na dala na nagbabagang araw sa itaas. Ang matinding sinag ng araw, maalinsangang hangin at nakatutunaw na init ang sakunang dala ng nagbabagong panahon. Level na naman ang damang init sa ilang lugar kahit ayon sa Pag-asa, posibleng tumaas pa ang init na mararamdaman ng katawan pagdating ng Mayo. Ang peak ng dry season. Dito makararanas kanselado ang physical na klase sa mga kanya-kanyang diskarte ang mga malayong mas magiging madalas na pumalo sa danger category ang heat index sa maraming lugar sa 47 degrees Celsius sa Science and Meteorology dahil sa climate change. Iba na ang init ngayon kumpara noon. Kami ay tumungo sa sitio Ilang-Ilang sa Santa Cruz, Laguna at sa aming pananaliksik natagpuan namin ang isang pamilya na may matinding pagdaranas ngayong tag-init. Natagpuan namin ang pamilya ni Judy Palarcas, isang 28 taong gulang, ina ng 4 na bata. Si Cyril, 8 taong gulang, si Jonas, 4 na taong gulang, si Nene, 2 taong gulang at si Jasmine, 4 na buwang gulang. Kasama ni Judy ang kanyang kinakasama na si Jonas na 28 taong gulang rin. Pinuntahan namin ang kanilang tirahan. Higit pa sa simple ang kanilang tinitirahan. Nagtayo ang haligi ng kanilang pamilya ng isang yero at pader na yari sa trapal na ang pundasyon ay pirang bakal mula sa construction na kanyang pinagtatrabahuan. Yung trabaho ko, nakatawad yung po, gutom po. Tapos pamilya po, sobrang init po, hindi. Nasa po kung ano, diba po nasa Ilong, sabi po kami, tuloy-tuloy kami trabaho at sobrang init po. Hindi ko po nakatali po ang mga paring mga parlina po. Kasi pag nagbuwag yun po yan, itatali po. Dati po, dito po namin batas po, mababa. Yung naramdaman namin init, gawa yung bata po, ilipat po namin dito, nawa po mga anak po. Init talaga, sabi sobrang talaga init po. Sa lupang may sapin sila natutulog habang ang mga bato sa tabi ginagamit na kalan para sa kakarampot na pagkain. Maliliit pa lang kami, nagtitinda na kami. Saan po kayo naglalako? Dito lang din? Diyan lang din. Kahit saan makarating, kahit nasa Sunstang Mall. Sa Sunstang Mall? Makarating kami doon. Layo? Minsan nga pinapakyaw pagka marami kang tinda na. Buti naman po, napapakyaw. Yung bus mismo yung pumapakyaw. Bus? Marami sila. Bago po magkatrabaho yung asawa niyo, ano pong ginagawa? Naglalako po ng gulay? Kayo po. Saan niyo po kinukuha yung mga gulay-gulay na binibenta niyo? Sa tabing ilog. Sa tabing ilog? Katulad yan, mainit. Wala yan, patay. Naapektuhan din po kasi sobrang init. Parang nagtutuyo yung mga gulay-gulay. Wala kang bibibenta. Nahihirap. Kaya ate, naglalako kayo kahit dati mainit naman na eh. Oo, kahit mainit. Ano niyo kinakaya yun sa daan? Pandong-pandong. Kakayanin talaga kasi. Pag di mo kailangan, kakainin. Kaya kahit ano, kakayanin. Mahirap talaga pag ang mga anak mo walang kakainin. Di bali na lang ikaw magtiis. Huwag lang yung mga anak. Habang si Cyril bilang panganay nagsusumikap magtinda ng gulay para maipangtustos sa araw-araw. Pagka-uwi ko po sa bahay, sasabihin ko po kay mama na maglalako ako ng gulay kay wala pong pangsaing si mama. Minsan po nauubusan po kami ng bigas. Tapos minsan po asin lang po yung inuulam namin. Para lang po may baon ako tsaka po may pakain sa amin tsaka sa mga kapatid ko. Lalo na po yung bunso namin yung kapatid na walang gatas. Isa po walang gatas. Tapos naglalako po ako tapos dadala ko ng pera sa mama ko. Binibili na po doon sa labas. Nakaka-500 din pa ako. Minsan po nakaka-50 lang. Ganun po. So nakakarami rin po ako ng bariya. Ganun po. Walang sinasanto ang init sa nararanasan ngayon sa Pilipinas, ngunit lagit-laging talo ang may hirap kung ang kanilang mismong hanap buhay ay pinupuntirya ng init na dala ng marahas na paggamit sa kalikasan ng tao. Sa kabila ng mga pagsubok, si Cyril ay may pangarap na pinanghahawakan. Isang pag-asang hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang pamilya. Gusto niya maging isang doktor. Yung pangarap mo maging paglaki mo? Doktor po. Bakit?
para po makatulak sa pamilya ko. Paangat ko po yung pamilya ko kasi malaki naman po yung sahod doon. Lagi po ko magpapadala sa kanila kahit po sinasabi nila na may kailangan sila, pinapadalan ko po sila. Kailangan po kasi may problema rin po kahit nasa trabaho ako. Tapos may problema rin po yung nanay ko. Tapos papadalan ko na lang po kahit magkano. Ngayon, nakaranas po kami ng hirap. Kaya ko po ibigay sa pamilya kahit anong hilingin nila po sa akin. Ang patuloy na pagtaas ng temperatura ay hindi lamang isang usapin patungkol sa pagbabago ng panahon at kapaligiran. Ang nakapapasong init, nakalulubog na baha at mga patuloy na lumalalang mga sakuna ay mga sintomas at ugat lamang ng isang mas nakababahalang suliranin. Problema patungkol sa isang sistemang mas pinahalagan pa ang kita ng higit pa sa tao at kalikasan. At higit pa sa pera ang kabayaran ng pagsaklaw natin sa sirang sistemang ito.